Sabihin na mas malawak na ang ating mga isipan at mas madali na nating natatanggap ang paniniwala at karapatan ng iba, may mga pananaw pa rin tayo na masasabing dekahon, lalong-lalo na kapag itsura ang pinag-uusapan at may kinalaman pa sa industriya ng pananamit at pagmomodelo. Ngayon, lahat ng nakasanayan natin at tinatanggap natin bilang dapat at hindi dapat, babasagin ng fashionistang si Aaron. I'm Aaron Castro and I'm a vlogger. Siya ang 14 anyos na high school student at ngayon internet sensation na si Aaron Castro. For me po kasi talaga fashion is expressing yourself. And para pong I'm saying how quirky I am, how fun I am, how hilarious I am. I'm just expressing myself na medyo sa iba po, they see it just like I'm mocking fashion. Dati ay hilig lamang ni Aaron ang pananamit. Ang mga damit na nabibili niya sa mga ordinaryong pamilihan, mini-mix and match para gumawa ng sarili niyang fashion statement. Para sa kanya, ito raw ang nagpapakita ng kanyang sariling pagkatao o individuality kung tawagin. Ang fashion is, sa akin po, dress who you are. Kung sino ka po, yun po yung gamitin po. Huwag kang gagaya sa ganyan. Kasi kung go with the flow ka, para kang shrimp. Dapat meron ka rin sarili mo. Ganon. Or yung iba, sila yung gagaya sa'yo. Ganon. Pero mas lumakas ang loob ng batang si Aaron nang simulan niyang mag-open ng isang blog o internet diary. Dito nakabandera ang samut-saring litrato ni Aaron na nagpapakita kung ano ang suot niya tuwing siya'y lumalabas ng bahay. Nung sem break po ng October, para pong nagbabasa po ng aking preview issue yung 2011 pong January, yung kay Liz Uy po. Tapos nakita ko nga po dun yung vlog ni Miss Lorene. Ayun po, tapos nakita ko rin po yung mga vlog ni na David Gison, Camille ko, mga ganun po. Then it inspired me. Ngayon, umaabot na sa halos 2,000 kada araw ang nagbubukas ng kanyang blog site para makita ang kanyang mga post. Nung nag-vlog po ako, that's the time na naging conscious na po ako sa fashion ko. Yung di pa po ako nagbablog, I usually go out na lang po wearing jeans, baggy jeans pa nga po minsan, loose shirts or fitted shirt. Hello po, welcome po sa aming bahay. Tuloy po kayo. Ito po yung mom ko po, tapos yung little sister ko po, yung naka-blue po. Tapos dito po sa room na to, dito po yung mga damit ko po, tsaka mga prized possession. Pero kung akala nyo na mamahalin ang kanyang mga kagamitan, dyan kayo nagkakamali dahil para kay Aaron, simplicity is style. 31 anyos pa lang si Mami Kat, kaya parang barkada halos ang turingan nilang mag-ina. Kaya madali rin daw maunawaan ni Mami ang hilig ng kanyang panganay sa fashion at pati na rin ang sexual orientation nito. Kahit naman siya ganon, pagdadamit, at least wala akong problemang magbibisyo, magbabarkada. Nagugulat na lang ako yun. Kasabi niya sa akin na, Mami, may nag-email sa akin o kaya lalabas ako sa dyaryo. Hindi naman siya nag-aano sa akin yung nagkukwento. At saka pag may bibilhin siya, hindi naman siya humihingi ng mahal. Kumbaga lang, mura lang. Siya lang talaga nagmi-mix and match ng damit niya. Maligaya na sana si Aaron na sa kanyang edad, magagawa niya ang kahit anong bagay na naisin niya. Yun nga lang, marami rin ang tutol at may iba na ginagawang katatawanan ang blog site niya. Sa akin naman po kasi, yung criticism po, hindi ko po siya tinitake na parang pag sinabihan ka ng pangit. Sisarisorin ko po na ang pangit ko, I would be a loner, I would eat lunch alone. Hindi po, that would make me a stronger person. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Pero yung criticism po ngayon sa akin, gaya po ng, yung vlog ko nga po, para pong joke vlog, mga ganyan po. Sa akin po, okay lang, at least I made you happy. Pero that criticism made me a stronger person. Na parang dalawang pa akong pinupush na ipagpatuloy ko yung vlog ko. Ang vlog ko po sa kanila, it's just for fun. Yung parang mala-divinely po yung nating na Etchos Tube, mga ganun lang po, Becky, mga ganun po. Pero yung iba naman po, they take it na parang yung confidence ko nga po talaga pong sobra na po to the highest level na po talaga. Kaya naman never daw na magiging dahilan yon para hindi niya ituloy ang kanyang mga ambisyon sa buhay balang araw. I want to be a celebrity stylist.
I want to be a fashion editor in a high fashion magazine. I want to create my own brand. All out talaga ang suporta ng pamilya sa kanya, pati na ang kanyang nag-iisang kapatid na babae. Sa katunayan, ang kanyang little sister, ang kanyang official photographer para sa kanyang mga fashion vlog. At sa kanyang fashion shoot, pilit na kinukuha ni Aaron ang posing at style ng mga nakikitang stylist at celebrity sa internet. Pero syempre, una sa listahan niya ang kanyang mga idolo tulad na lamang ng magkapatid na Liz at Laureen Uy. Gusto ko po si Laureen at si Liz kasi parang sa akin po sila po talaga yung diyosa ng fashion sa Philippines. Sila po talaga yung risk taker na kaya nilang magsuot ng panlalaking damit, polo, na lalabas sila going to a premiere night. Tapos si Liz nga po, siya po yung stylist ni na Chris Aquino, Ann Curtis na mga idol ko po. Tapos best friend ko po siya ni na Georgina na mga socialite. Bukod sa mga ambisyon niyang mapabilang sa fashion industry, pangarap din ni Aaron na makilala at makasalamuha si Liz Uy. Kung kaya't ginagawa lahat ni Aaron, mapansin lamang siya sa mga social media site gaya ng Facebook at mga Twitter account ni Liz Uy. Kasi naniniwala ako sa kanya, alam kong matalino kasi. Tsaka ano talaga siya, malakas ang loob niya. Dahil wala kaming alam, di ko nga alam yung mga vlog-vlog niya yun eh. Nagugulat na lang ako na tuwing gabi nag-upload, tinitingnan yung mga pictures, yung pala vlog niya yun. Tapos nagulat na lang ako, siya daw ay nag-trending sa Twitter. Oo, yun. Miss Liz Uy, I'm Aaron Castro, I'm a blogger. And I'm a really big fan of yours, even your brother and your sister. I'm a member of Unlimited, and I really, really want to meet you and stay connected with you. Sa aming pagbabalik, Hello, ako po si Liz Uy. Abangan niyo po ngayong Sabado sa Wish Ko Lang.